Kabanata 976. Buzz. Pumuti ang silid. Kumislap ang dalawang sinag ng Diyos sa kuweba at agad na nagliwanag sa paligid. Meow. Isang bahagyang sigaw ang lumabas. Tumingin si Zephyr sa direksyon ng boses. Hindi kalayuan, nakahiga si Meatbun sa isang kama na jade, nakabuka ang mga paa at paa nito, na nagpapakita ng tiyan. Mahimbing itong natutulog, may hawak na ilang batong jade. Bagamat tila kumikinang at malinaw ang mga batong jade na ito, wala naman itong pinagkaiba sa mga ordinaryong batong jade, hindi napigilan ni Zephyr na kilitiin ang sulok ng kanyang bibig dahil agad niyang nakita na ang mga batong jade na ito ay pawang mga spiritual stone, at ang kanilang enerhiya ay nasipsip na. Matapos masipsip ang enerhiya, nawala rin ang orihinal na kinang ng mga batong jade na ito. Itong Black Sheep. Habang nakatingin sa napakaraming batong jade, nagsimulang kumaibot ang mga mata ni Zephyr, at sumakit ang kanyang puso. Kay laking-laki ng paggamit ng mga spirit stone bilang higan. Mukhang pagod na pagod ang lalaking ito. Habang nakatingin kay Meatbun na mahimbing na natutulog, maingat itong inilagay ni Zephyr sa singsing na imbakan. Hindi kayang paglagyan ng kahit anong buhay na nilalang ang singsing na ito, ngunit ang Meatbun na ito ay talagang isang espesyal na kaso. Matapos itong ipasok, hindi napigilan ni Zephyr ang pagpikit ng kanyang mga mata. Sa oras na ito, 70% na siyang gumaling sa kanyang mga pinsala. Umaasa sa operasyon ng Ancient Draconic Way sa kanyang katawan, isang bahagi ng enerhiya ng dugo na hindi pa napino ng Blood Refining Enchantress ay mabilis niyang napino. Aabutin ng hindi bababa sa kalahating taon para gumaling ang isang ordinaryong tao mula sa mga ganitong malubhang pinsala. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makaalis sa lugar na ito. Habang nakatingin sa nagngangalit na hangin at enerhiya ng frost sa labas, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr at palihim niya itong iniisip. Sa kuweba na ito, tila ligtas, ngunit sa katunayan, ito ay parang isang natural na bilangguan, na nakakulong sa kanyang katawan dito. Hindi talaga ito magandang bagay para kay Zephyr. Gayunpaman, may hangin at enerhiya ng frost sa paligid ng espasyong ito. Hindi naman malaking bagay ang hangin. Naunawaan ko na ang kapangyarihan ng hangin sa Focus Realm. Gaano man kalakas ang hangin, posible pa rin itong kontrolin ng Focus Realm. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang enerhiya ng Ice and Cold. Ang tunay na kakilakilabot na bagay tungkol dito ay hindi lamang nito kayang saktan ang katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa na maaaring mabulok at magyelo dito. Napakahirap itong harapin. Maliban na lang. Lalamunan at bubuuan ko muna itong napakalamig na enerhiya bago ko ito pagsamahin. Biglang lumitaw ang ideyang ito sa isipan ni Zephyr. Bagamat lubhang kakilakilabot ang ideyang ito, tila nagugat ito sa puso ni Zephyr at patuloy na lumalago. Ang nagyayelong enerhiya ay sapat na upang palamigan ang espiritual na lakas ng isang tao. Kung pipinuhin ito, mapupunta siya sa isang estado ng walang hanggang kapahamakan kung siya ay magiging pabaya. Hindi lang iyon, ang hangin at ang enerhiya ng Ice and Cold ay malinaw na napaka-epektibo. Kung gusto niyang makaalis dito, kailangan niya itong pinuhin. Habang nag-iisip, si Zephyr ay patuloy na nakasimangot. Maliban na lang kung ang kapangyarihan ko ay umabot sa antas ng pagkakaisa na 10, at talagang makakalikha ako ng ika-10 kaliskis ng dragon. Sa ganitong paraan, ang tunay na enerhiya sa aking katawan ay ganap na malilikha at mababago. At ang bawat galaw ay bubuo ng kombinasyon ng 10 kaliskis. Lubos na babaliwalay ng aking katawan ang hangin at yelo rito. Kabanata 977. Gayunpaman, mahirap pa ring maabot ang ideyang ito. Ang kasalukuyang sinaunang Draconic Way ni Zephyr ay umabot na sa tugatog nito. Isa itong hadlang. Magiging lubhang mahirap na malampasan ito hanggang sa maging 10-in-1. Ang kulang sa kanya ay ang enerhiya ng dragon. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa epekto ng enerhiya ng dragon ay matagumpay niyang mararating ang kaharian ng pagkakaisa. Mukhang susubukan ko lang muna ang malalakas na hangin na ito. Ang enerhiya ng hangin ay isang kahangahangang hangin na umiiral sa ilang espasyo sa guwang. Kapag dumampi ito rito, halos kaya nitong sirain ang lahat. Kumpara sa ordinaryong malakas na hangin, mas nakakatakot at kamangha-mangha ito.
Dahan-daang bumuga ng mabahong hangin si Zephyr. Ginalaw niya ang kanyang mga daliri at iniunat ang kanyang palad palabas ng kuweba. Pumalakpak. Bigla, isang malakas at malamig na aura ang kumalat sa isang iglap. Parang isang makamandag na ahas na nakatago sa dilim, sa wakas ay nakahanap ito ng pagkakataon. Bigla itong lumabas at marahas na kinagat ang palad ni Zephyr. Sa isang iglap, nanigas ang katawan ni Zephyr. Hindi lang iyon, mas lalong lumakas ang kakilakilabot na hangin. Umikot ito at mabilis na bumalot sa palad ni Zephyr. Pakiramdam. Gayunpaman, ang matinding sakit at lamig na nararamdaman ay nagparamdam kay Zephyr na ang kanyang katawan ay hindi niya pag-aari sa isang kisap mata. Swoosh! Mabuti na lang, kahit na nakakatakot ang ganitong uri ng malakas na hangin at malamig na hangin, handa na si Zephyr para dito at agad na binawi ang kanyang palad. Boom! Mabilis na nagbanggaan ang hangin at ang enerhiya ng ice and cold sa labas ng kuweba, dahilan para yumanig ang bundok at gamulong ang mga bato. Gayunpaman, gaano man sila karahas, hindi pa rin sila makapasok sa kuweba. Pinapino. Puno ng enerhiya ng dugo, pinilit niya ang sarili na maging isang nagliliyab at mainit na espiritu na kumakalat sa kanyang katawan. Umaasa sa sustansya at masaganang enerhiya ng dugo, ang nagyayelong espiritong iyon ay mabilis na pinino ni Zephyr tungo sa kawalan. Tanging mga tipak ng hangin na lamang ang natitira sa kanyang katawan. Sadya itong ginawa ni Zephyr. Kung gusto niyang maging dalubhasa sa mga katangian ng hangin, mas makabubuti kung maisasama niya ito sa hangin at gagawing hangin ang sarili niya. Sa ganitong paraan, hindi siya masasaktan ng kabilang panig. Bukod dito, kung makikilala niya ang mga katangian ng hangin, maaari rin niyang lubos na mapino ang hangin at maunawaan ang tunay na diwa nito mula rito. Dagandong. Gayunpaman, nang sandaling maunawaan ni Zephyr ang hangin, parang isang mabangis na kabayong natanggal sa rende nito, ay biglang-biglang tumalon ng mabilis sa loob ng katawan ni Zephyr. Sandaling nagdulot ng matinding sakit ang isang malakas na ungol ni Zephyr at ang tunog ay nabasag sa lahat ng direksyon. Ang kanyang mukha, leeg, mga braso. Lahat ng kalamnan sa kanyang katawan ay nagpapakita ng mga senyales ng panginginig. Sa sandaling ito, ang balat, laman, litid, buto, utak sa buto. Sa buong katawan ni Zephyr ay nagdurusa na parang purgatorio. Ikaw. Napaupo si Zephyr sa lupa at desperadong umungal. Nakakabaliw talaga ang pakiramdam na ito. Ito ay makapangyarihan at sapat na mapanira upang durugan ang katawan ng isang tao. Puff. Sa wakas ay tumalsik ang isang subo ng dugo sa oras na ito. Ang subo-subo na ito ng dugo ay lubhang nakakagulat. May dala itong malakas na aura na nag-iiwan ng malalim na butas sa lupa. Kabanata 978. Malinaw na ang malakas na hangin ay tumagos ng malalim sa dugo ni Zephyr. Nasobrahan ako sa pag-intindi sa focus realm of wind. Nang maramdaman ang malakas na hangin sa kanyang katawan, hindi napigilan ni Zephyr ang mapait na mapait na mapait na mapait. Naunawaan niya ang focus realm of wind mula kay Cuthbert Manwaring, ang elder ng Wind Peak. Ngunit sa oras na ito, alam ni Zephyr na ang kanyang naunawaan ay mababaw lamang, at ito ay wala lang talaga. Ang kapangyarihan ng mga hangin na ito ay lampas sa kanyang pangunawa. Kahit na nandito si Cuthbert Manwaring mismo, maaaring hindi niya maunawaan ang diwa ng hangin. Mukhang hindi ko pa rin kaya. Kasabay ng isang mapanuyang ngiti, pinalakas ni Zephyr ang pagpapatakbo ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Sa simula, plano niyang gamitin ang kanyang sariling tunay na enerhiya bilang pundasyon at pagkatapos ay bumuo ng isang masungit na sitwasyon kasama ang malakas na hangin. Sa ganitong paraan, ang kanyang katawan ay magiging nasa perpektong balanse. Ngayon, tila minaliit niya ang kanyang sarili at minaliit ang mapanirang kapangyarihan ng malakas na hangin. Gamit ang tunay na enerhiya, balak niyang palayasin ang malakas na hangin. Hindi masyadong malakas ang hangin, kaya't may kumpiyansa pa rin si Zephyr na mapatalsik ang mga ito. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nang ahas na subukan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Kasabay ng pagtaas ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan, biglang may lumitaw na kakaiba. Sa oras na ito,
Ang nagngangalit na malakas na hangin ay unti-unting lumalakas din, at ang bilis ng pagbuti ay patuloy na tumataas. Damn it! Natigilan siya nang makita ang tugon ni Zephyr. Lampas ito sa kanyang inaasahan at imahinasyon. Sa madaling salita, malinaw na wala ito sa kanyang plano. Napakaliit lang ng bilang ng malalakas na hangin sa katawan ko. Paano nito madadagdagan ito ng mag-isa? Gayunpaman, sa oras na ito, walang oras para isipin ito ni Zephyr. Mabilis niyang binilisan ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan hanggang sa sukdulan, baliw na ipinakita ang lahat ng tunay na enerhiya, at mabilis na pinigilan ang mga malalakas na hangin na ito sa posterin ng pagsupil. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang bagay na mas kakaiba pa ang nangyari. Tila napigilan ang malakas na hangin, ngunit sa katunayan, panandalian lamang ito. Sa isang panig ay napigilan ito, habang sa kabilang panig ay patuloy na lumalaki. Tila nakadikit ang kabilang panig sa kanyang katawan at hindi makakalabas ng buhay. Ang bastos mo. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Zephyr. Isa lamang itong ugali ng isang tampalasan. Hindi, mas walang hiya pa siya kaysa sa isang tampalasan. Sa ganitong bilis, kahit na pansamantalang kayang supulan ng kanyang tunay na enerhiya ang kanyang kalaban, hindi magtatagal at maaabot ng kanyang kalaban ang antas kung saan kaya nitong makipagkumpetensya sa kanyang tunay na enerhiya, at malamang na kaya nitong supulan ang kanyang tunay na enerhiya. Sa ganoong sitwasyon, gusto nang umiyak ni Zephyr ngunit wala siyang maiiyak. Boom! Sa wakas, bumilis ang pagbuo ng malakas na hangin. Bigla, isang pangungusap ang pumihil sa tunay na enerhiya ni Zephyr, at dumaloy ito na parang kidlat sa mahigit kalahati ng sakop ng katawan ni Zephyr. Dumagundong. Ang malalakas na hangin ito ay nagbago mula sa manipis na hangin patungo sa mga batis. Pagkatapos, muling nag-ebolusyon ang mga ito at biglang bumaba na parang dragon na umiihip sa hangin. Ang target nito ay bituka. Buzz. Sa wakas, nangyari pa rin ang ikinababahala ni Zephyr. Ang malalakas na hangin ito ay direktang bumutis sa tiyan ni Zephyr. Para sa isang martial artist, ang kutob ay usapin ng buhay at kamatayan. Kabanata 979. Kapag nasira ang bituka ng isang martial arts practitioner, kahit kaunting pinsala lang ang magtatakda ng kapalaran ng martial arts practitioner na ito, lalo na ang malakas na hangin sa kanyang bituka. Pakiramdam. Nagsimulang huminga ng malalim si Zephyr. Ang mga bagay-bagay ay lampas na sa kanyang kontrol. Tapos na ba talaga? Puno ng pagkukusa ang mukha ni Zephyr. Boom! Sa wakas, sa susunod na sandali, ang malalakas na hangin ito, parang mga dragon, ay mabilis na nagsimulang gumalaw, at ang walang katapusang matalas na enerhiya ay lumalangoy ng ligaw. Ang bahagyang paggalaw sa bituka ay sapat na upang mag-iwan ng mga patong-patong na bakas sa bituka. Puff! Isang subo ng dugo ang walang tigil na tumalsik sa oras na ito. Nakaramdam na si Zephyr ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Hindi ko matatanggap. Hindi ko matatanggap. Hindi naging madali para sa kanya ang muling ipanganak, at nagkaroon siya ng pagkakataong maipanganak muli. Gayunpaman, sandali pa lamang iyon, at ang totoo ay nahaharap na siya sa karanasan ng pagkasira ng kanyang bituka. Hindi ako kumbinsido. Sa wakas, nang malapit ng mapaligiran ng lubusan ang tiyan, si Zephyr ay umungal ng malakas. At ito ay sa sandaling ito. Sa pinakamalalim na bahagi ng katawan ni Zephyr, isang kakaibang sinag ng Diyos ang biglang lumitaw na parang narinig ang ungol ni Zephyr. Tila walang halaga ang sinag ng Diyos na ito, ngunit kumpara sa kakilakilabot na malakas na hangin, wala itong kahit anong kabagsikan. Gayunpaman, sa paglitaw ng sinag ng Diyos na ito, ang lahat ng malakas na hangin ay tila lubos na napukaw sa isang iglap. Ito ay nanginginig ng malakas at pagkatapos ay mabilis na sumugod palabas ng tiyan. Bukod dito, na parang nakita nito ang kanyang natural na kaaway, ang lahat ng malakas na hangin sa katawan ni Zephyr ay nagsimulang gumalaw ng mabilis patungo sa katawan ni Zephyr, sinusubukang sumugod palabas ng katawang ito. Ang isang mahabang sigaw, parang kulog o bumubulong na parang isang sinaunang santo, ay parang tunog ng isang sinaunang Diyos, parang isang malaking kampana. Pagkarinig pa lang ng boses, oras, espasyo. Tila tumahimik ang lahat. Swoosh!
Mabilis na gumapang ang kakaibang sinag ng Diyos sa paligid ng katawan ni Zephyr. Habang gumagalaw ang sinag ng Diyos, lahat ng peklat sa katawan ni Zephyr ay naglalabas ng mga sinag ng kumikinang na liwanag. Lahat ng mga lugar kung saan naayos ang sinag ng Diyos ay agad na naayos, at maging ang mga bitek sa bituka ay mabilis na gumaling. Hindi lang iyon, kundi sa daloy ng sinag ng Diyos na ito, ang malakas na hangin sa kanyang katawan ay tila naging maamo. Sa katahimikan, ang isip ni Zephyr ay kasing linaw ng salamin. Habang nagbubukas ang kanyang isipan, isang pinto ng karunungan ang unti-unting bumukas. Ang kanyang kaluluwa ay dalisay at walang kapintasan, at ang kanyang isipan ay parang isa. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi masigla o galit, at ang kanyang mukha ay nagniningning. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zephyr ang kakaibang pagbabago-bago ng malakas na hangin. Ang pagbabago-bago ay puno ng walang katapusang pagpatay at mapanirang aura. Ang katawan ay parang isang malaking bato, at ang kaluluwa ay parang kawalan. Maraming mga orasayon ang unti-unting lumitaw sa isipan ni Zephyr. Ito ang mantra ng sinaunang daang Draco. Sa oras na ito, bumukas ang pintuan ng karunungan ni Zephyr, at tila naabot na ng kanyang pangunawa ang hangganan nito. Ang tila ordinaryong orasayon ay nagsimulang magningning ng may walang hanggang karunungan at pangunawa upang lubos na maipahayag ang kahulugan ng mga orasyong ito. Kabanata 980. Pangunawa. Ang patuloy na pag-unawa. Ano ang hangin? Simoy ng tagsibol, banayad na ginhawa. Nakakapaso ang nakakapasong hangin. Walang katapusang bagzo ng hangin ang nagpagulong sa buhangin at mga bato. Malakas na hangin, nakakayanig sa lupa. Sa sandaling ito, tila dumadaloy ang lahat ng uri ng hangin, aura, at misteryo sa puso ni Zephyr. Parang may kung anong nakaamoy sa puso niya, pero parang hindi niya ito maintindihan. Nahulog siya sa isang bottleneck. Ang hadlang na ito ang pumihil sa kanya na makapasok sa mas mataas na antas. Unti-unti, hindi mabilang na berdeng ilaw ang nagsimulang magtipon sa katawan ni Zephyr, at unti-unti, ang cyan na ilaw ay lalong naging siksik. Sa huli, unti-unting nababalot ng lubusan ang katawan ni Zephyr ng siksik na berdeng ilaw na ito. Dahil sa sobrang siksik na berdeng ilaw, namuo ang kanyang figure hanggang sa hindi na niya ito makita. Ang pagsasanib ay paglamon. Gayunpaman, kahit na ito ay malunok, nagagawa lamang ito sa pamamagitan ng brutal na puwersa. Mayroon pa ring ilang pagkakaiba at hindi kumpleto. Patuloy na bumubuka at pumipikit ang mga mata ni Zephyr. Umaasa sa kanyang malalim na pangunawa, patuloy siyang nag-iisip. Tama. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng mga pananaw at pagsasama-sama ng mga ito, tunay na may lalabas ng isang tao ang buong kapangyarihan ng isa't isa. Ngunit ang gusto ko ay hindi lamang ang hindi makilala ang pagkakaiba ng isa't isa, kundi pati na rin ang makontrol. Hegemon. Bigla, isang malabong ideya ang lumitaw sa mukha ni Zephyr. Buzz. Nang biglang pumasok sa isip niya ang ideyang ito. Biglang gumalaw ang kakaibang sinag ng Diyos na gumagala sa kanyang katawan. Pagkatapos, isang walang kapantay na kaliwanagan ang tuluyang nabuksan, na parang nabuksan ang mga patong-patong na kadena. Sa isang iglap, nanatiling kalmado ang mukha ni Zephyr, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa walang hanggang banal na karelagan na parang pinakamaliwanag na sinag ng Diyos. Boom! Patuloy na umalangaw ang mahinang tunog ng kulog mula sa loob ng kanyang katawan. Sa labas ng kanyang katawan, mga bagzo ng malakas na hangin ang dahan-daang hinihila papasok sa kuweba mula sa pasukan ng kuweba. Tila mayroong isang mahiwagang enerhiya na patuloy na kumokontrol sa malalakas na hangin ito. Unti-unting kumurap ang mga mata ni Zephyr sa kakaibang kariktan, na parabang nakalubog siya sa mundo ng Diyos na sinag. Swoosh! Sa huli, tuluyang ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Dahan-daang nagsimulang lumutang ang kanyang katawan sa hukay. Dahan-dahan, nagsimulang umugoy ang kanyang katawan na parang wala itong mga ugat. Gumalaw ito kasabay ng hangin. Pakiramdam niya ay parang nakapasok siya sa kalawakan. Unti-unti, dumarami ang malalakas na hangin sa kuweba, at nagsama-sama pa nga. Hindi sila mas mahina kaysa sa malalakas na hangin sa labas. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong kalakas na pagkapunit,
Tila hindi man lang nasaktan ang katawan ni Zephyr, at ang kanyang katawan ay patuloy na isinama ng malakas na hangin. Isang kahangahangang ron ang dahan-daang namumukadkad sa kanyang likuran. Ang ron na ito ay mga 3 o 4 na metro ang taas, kulay cyan na parang isang piraso ng magandang jade, na may matalas na aura sa pagitan ng itaas at ibaba. Boom! Kumikislap ang mga ron habang marahas na lumiliit at mabilis na tumatak sa katawan ni Zephyr. Kaagad, nanginig ng malakas ang katawan ni Zephyr. Kotek ng crack. Nagsimulang lumitaw ang mga alon ng mga tunog ng pagluha. Pinino ang mga itim na dumi mula sa katawan ni Zephyr. Ang walang katapusang enerhiya ay nagsimulang kumalat mula sa katawan ni Zephyr, at ang pakiramdam ng kaliwanagan ay naging mas malinaw at mas malinaw sa kanyang puso.